Hello po sa inyong lahat. Ngayon po tuturuan ko po na naman kayong makagawa ng sarili ninyong mensahe sa English. Pero ang gagamitin naman po natin ay itong tinatawag na present perfect continuous tense na naka-active voice. Bigyan ko po muna kayo ng halimbawa para mas malinaw agad, okay? Ito po yung letter A natin. I have been running for half an hour now. Ako ay tumatakbo ng kalahating oras na. Ito pa, letter B. My computer has been deleting files for an hour. Ang aking computer ay nagbubura ng mga files ng isang oras na. Kung mapapansin nyo, dito sa letter A, sinasabi niya kung gaano siya katagal tumatakbo. At dito naman sa computer, sinasabi ko na yung aking computer ay nagbubura ng mga files na kung saan ay sinasabi ko rin yung tagal ng pagbubura at yun ay nakaka isang oras na. Para masabi po natin to sa English, kailangan po alam natin ang paggawa ng mensahe sa English gamit ang present perfect continuous tense. Yan po ang gamit niya. Okay? Kasi ito po ang present perfect continuous tense in active voice. Ito po yon. Kung gusto mo ipaalam sa kausap mo na yung tao o bagay ay matagal na o may tagal ang kanyang ginagawang aksyon at magpapatuloy pa sa mga susunod na panahon. Yan po. Kung mapapansin nyo dito sa ating letter A na halimbawa, ako ay tumatakbo ng kalahating oras na. Sinasabi ko yung haba ng panahon ng aking pagtakbo. Diba? At yun nga po ay nakakakalahating oras na. Pero hindi ko sinasabi na tapos na ako sa pagtakbo. Binibigyan ko lang kayo ng impormasyon na nakakakalahating oras na ako. Kaya ibig lang sabihin noon, pagkasabi ko niyan, tumatakbo pa rin ako. Okay? Samantala dito sa computer, ganun din po. Sinasabi ko na nakakaisang oras na yung pagbubura ng mga files sa computer ko. Pero hindi ko sinasabi na hanggang doon na lang, hanggang isang oras lang. Kundi, ang gusto ko lang sabihin, ngayon ay nakakaisang oras na at magpapatuloy pa rin yung pagbubura niya kasi hindi pa rin tapos. Okay? So, yan ang present perfect continuous tense. Ngayon, pag sinabi kasing active voice, kung mapapansin nyo, itong have been, tapos has been, bago mag-have been at saka mag-has been, di ba merong akong tinuturong tao, itong I, ako. Tapos dito sa baba, ang tinuturo ko naman ay bagay, ang aking computer. Ibig lang sabihin ay pag naka-active voice, itong tinuturo kong tao o bagay, sila yung gumagawa ng aksyon. Kaya kung mapapansin nyo, ako ay tumatakbo. Sinong gumagawa ng aksyon? Yung tinuturo kong taong sarili ko. Ako. Diba? Samantala yung sa computer, tinuturo ko yung computer, yung aking computer, na siya yung nagbubura ng mga files. Yun ang active voice. Kumbaga, aktibo sa paggawa ng aksyon. Sinong aktibo sa paggawa ng aksyon? Itong ako. Pag sa bagay, itong my computer, aking computer. Okay? Yan yung active voice. Okay, ipaliwanag ko lang po itong present perfect continuous tense. Okay, yung bawat salita. Dito po muna tayo sa salitang tense. Tinatanong niyan kung kailan nangyari. At ito naman, pupunta naman tayo dito sa present. Ibig sabihin ng present, ang pangyayari ay ngayon, kung saan na isinasagawa yung aksyon. Okay? Yung perfect naman, ang ibig sabihin, yung aksyon na isinasagawa natin ngayon ay nangyari kanina o noon. Alinman sa dalawa. Okay? Yung continuous naman, ang ibig sabihin ay yung action ay patuloy sa pagsasagawa. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng present perfect continuous tense. At ito namang active voice, ibig sabihin yung ating pinag-uusapan o subject na I o yung my computer bago mag have been o has been, bago yung verb natin na have been o has been, sila po ang gumawa ng aksyon. Kung mapapansin nyo, ako ang tumatakbo, ang aking computer ay nagbubura. Okay po? Ngayon, turuan ko na po kayo kung paano gumawa ng mensahe sa English gamit ang
present perfect continuous tense. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron po tayong nakikitang numero, number 1. Number 1. Yung isa di maikli, yung isa pinaikli. Okay? Yung number 1 po, yan po yung ating unang gagamiting salita sa ating mensahe. Kumbaga, nakaposisyon sa unahan. Okay po? So, sa pagpuposisyon po natin ng salita sa unahan, bali po yun, yung salitang nasa unahan, yun po yung ating pag-uusapan. Siya yung tagagawa ng aksyon na kanina ko pa sinasabi. Okay? Pwede po natin pangalanan, katulad nito, Luigi's friends, ang mga kaibigan ni Luigi. Computers, mga computers. The players, ang mga manlalaro. Kung mapapansin nyo, yung sa paggamit ko ng mga pangalan, lahat sila ay higit po ang bilang nila sa isa. Diba? Pag ganun po, ang isusunod po natin ay have been. Tandaan nyo na, have been. Tapos po, kung ituturo nyo lang yung tao o bagay, ito naman ang gagamitin natin. I, para sa ako o ko, you, ikaw o mo, we, tayo o natin, o kaya kami o namin. Pag they naman, sila o nila. Na kung saan ay pwede nyo gamitin sa tao o bagay. Pero itong I, you, we, pantao po yan. Okay? So, pag nakakita kayo ng ganito, o itong gagamitin nyo, I, you, we, o they, have been po ang isusunod nyo. O kaya yung mga pangalan na higit higit sa isa ang bilang, kasi marami nga sila, have been ang gagamitin nyo. Pag pinaikli nyo po sila, ito na mangyayari. Magiging ganito po. Yung I have been, magiging I've been. I've been. Yung you have been, magiging you've been. You've been. Yung we have been, magiging we've been. We've been. Tapos yung they have been, magiging they've been. They've been. Pagdating naman po sa mga pangalan, wala pong pinaikling version, kundi have been lang po. Okay? Para sa mga may pangalan. Pero doon sa mga tinuturo lang po natin yung tao, katulad ng I, you, we, o they, edi maaari po nating paikliin. Okay? So may kitandaan po ha. Importante lang po. So ito lang po, tatandaan nyo. Kayo nang bahala magbago sa mga pangalan kung ano man ang kailangan nyong ilagay sa inyong mensahe. Okay? Okay, magpakita lang po ako ng halimbawa para sa have been. At ang gagamitin ko ay itong I. Kaya mangyayari, I have been. Tingnan nyo. I have been, ako ay. Listing, naglilista. My home necessities ng aking mga pangangailangan sa bahay. Since morning, simula pang umaga. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang ginamit ko ay I have been. Ayun, ito, I plus have been. At kung mapapansin nyo, pag ganito pagkakatagalog nyo, yung ako ay, yan ang katumbas niyan sa English kung gagawin yung present perfect continuous tense ang inyong mensahe sa English, ay dapat ganito, I have been. Okay? So, tandaan nyo na po, itong mga to. Okay? Ngayon naman po, yung have been, nilagyan ko ng not sa gitna. Ang ibig sabihin po ng have not been ay ito. Kunyari, I have not been. Ibig sabihin, ako ay hindi o kaya ako ay di. Yung po ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay? If ever na ang gusto nyo sabihin ay negatibo, na hindi totoo yung kanyang pagsasagawa ng aksyon, ito yung gagamitin nyo, have not been. At tatandaan nyo dito sa pinaikli, kasi iba na po yung pagpoporma pag pinaikli. Tingnan nyo, ang I have not been, kapag pinaikli nyo, I haven't been. I haven't been. Pag yun naman, you have not been, you haven't been. You haven't been. Pag we have not been, we haven't been. We haven't been. Pag they naman, they have not been, they haven't been. They haven't been.
Okay? So, ito po yung aking halimbawa. I haven't been listing my home necessities since morning. Ako ay hindi naglilista ng aking mga pangangailangan sa bahay simula pang umaga. Okay? So, makikitandaan na rin po to para sa have not been. Kapares na kapares din po dun sa have been. Okay? Yung pag pinangalanan mo, yung tao o bagay, dapat yung tao o bagay ay pangmaramihan ng bilang. Pag ituturo mo lang yung tao o bagay, ito lang po ang pwede nyo gamitin, itong I, you, we, o they. Okay? Okay, dito naman po tayo sa paggamit ng he, she, o it. Okay? Ang gagamitin nyo naman po, pag gumamit kayo ng he para sa siya o niya, na kung saan ay lalaki ang tinuturo nyo, she naman, siya o niya rin, female naman. Babae ang tinuturo nyo, it naman, ito o nito, bagay naman tinuturo nyo, ang gagamitin nyo naman ay has been. Hindi na have been, kundi has been. Pag pinaikli nyo po sila, dito, he's been, she's been, it's been, it's been. Tapos pwede rin po kayo gumamit ng pangalan, pero isa lang po dapat yung tao. Isa lang yung bilang. Kunyari, Mario has been, o kaya Sarah has been, ganun po. The computer has been. Okay? Kasi alam nyo na naman, katuturo ko lang, pag pangalan po, wala siyang pinaikling version. Kundi, ang may pinaikling version lang po ay itong mga tagaturo sa tao o bagay. He, she, o it. Okay? So, ito po yung halimbawa. She's been studying her new English lesson for an hour. Siya ay nag-aaral ng kanyang aralin sa English ng 1 oras na. So, yung she's been na pinaikli, ayun. Ang ibig sabihin ay sa Tagalog ay siya ay. Okay? Pag naka-present perfect continuous tense in active voice. Okay? Okay, kung may positibo, may negatibo rin. Ito, has not been. Naglagay ako ng not. If ever na sinasabi nyo na hindi totoo, ito ang gagamitin nyo. Has not been. Tingnan nyo. She hasn't been studying her new English lesson for an hour. Siya ay hindi o kaya siya ay di nag-aaral ng kanyang aralin sa English ng 1 oras na. Okay? So dito, ito ang tatandaan nyo pag pinaikli. Ganito na ang forma para sa he. He has not been, naging he hasn't been. She has not been, naging she hasn't been. Pag it naman, it has not been, it hasn't been. Okay? So yan po yung tamang pagpoporma. Pag sa pangalan, Mario has not been. Sarah has not been. The computer has not been. The player has not been. Na kung sana isa lang po ang bilang. Ano? So, may kitandaan na po. Okay, ngayon na naituro ko na sa inyo yung tamang pagpoporma ng ating number 1, kung saan yan po yung pinag-uusapan natin, at siya rin yung gumagawa ng aksyon. Dito naman po tayo sa yung salitang isusunod po natin pagkatapos ng number 1, pagkatapos ng pinag-uusapan. Okay? At ito po yun yung number 2. Na ito pong number 2, yan po yung ginagawang aksyon ng ating pinag-uusapan. Kung mapapansin nyo, studying. She's been, siya ay. Studying, nag-aaral. So, itong nag-aaral, yan yung aksyon na ginagawa ngayon ng ating pinag-uusapan. Na kapag ganyan po ang spelling, yung study, yung ating aksyon na salita ay may ing sa dulo, yan ay nagbibigay senyales na yan ay kasama sa grupo na tinatawag na present participle. Na itong present participle, sinasabi niyan na yung action mo ay ginagawa ngayon. Okay? Kasi meron pa pong ibang tense o ibang spelling para sa nag-aaral. Katulad po nitong study, studies. Kung mapapansin nyo, yung dulo walang ing. Diba? Iba na po ang ibinibigay niyan na ideya. Ang ibinibigay na ideya niyan ay katotohanan. Sa Tagalog, nag-aaral din po.
Pero ang gustong sabihin ng study at study o studies para sa nag-aaral ay totoong nag-aaral siya. Okay? Hindi po yung para sa studying na ang ibig sabihin ay ginagawa niya ang aksyon ngayon kung saan ay nag-aaral. Okay? At dito sa past tense, mas madali. Kung saan ay tapos na yung pag-aaral, nag-aral. Ito, yung studied, ibig sabihin nag-aral. Yung will study para sa future tense, mag-aaral. So, pag gagawa kayo ng present perfect continuous tense, kailangan po, laging yung spelling ng inyong aksyon na salita ay mula sa present participle kung saan laging may ing sa dulo. Na ang sinasabi nyo ay yung aksyon na salita ay patuloy na ginagawa noong ating pinag-uusapan. Ngayon. Okay? O sa susunod pang mga panahon. Okay? So, dito, ako na po rin ang bahala dito na magdagdag ng mga salita na pwede nyong ilagay. Ngayon, dito naman tayo sa number 3. Itong number 3, yan o, salita o mga salitang taga-kumpleto ng ideya ng aksyon na salita. Okay, ito po ang aking halimbawa. Siya ay nag-aaral. Pag wala po itong number 3, mapapatanong ka sa isip mo, anong pinag-aaralan niya? Pwedeng ganun, di ba? Ngayon, para masagutan natin yon yung tanong noong tao sa isip niya, naglagay tayo ng number 3, ng kanyang aralin sa English. Siya ay nag-aaral ng kanyang aralin sa English. Kompleto na. Di ba? Wala nang tanong para doon sa ginagawa noong tao kung anong pinag-aaralan. Di ba? So, itong number 3, naglagay na rin po ako ng halimbawa para dyan. Okay? So, dito muna tayo sa 2 and 3. Ibibigay ko sa inyo yung listahan. Tapos, maya-maya, punta tayo sa 4. Para sa 4 and R ng isang oras. Pag-aralan din natin yan. Para makagawa na kayo ng mensahe sa English gamit ang present perfect continuous tense. Okay? So guys, ilabas nyo na yung mga notebook nyo ha. Dapat kanina pa kasi kailangan nyo talaga matandaan yung tamang pagpoporma ng ating pinag-uusapan. Yung 1, tas ngayon 2 and 3, kailangan nyo rin po ito ilista. Ha? May kilista. I-post nyo na lang tas ililista nyo ha. Bali, ito po yung number 2 kung saan ito po yung mga nakakabilang sa tinatawag na present participle o yung action na ginagawa ngayon. Diba? So, yan yung may ing. Tingnan nyo, repairing, may ing. Pag tinagalog natin, kinukumpuni o kaya nagkukumpuni. Okay? Itong 3, yan yung taga-kumpleto ng ideya ng ating ginagawa para mas maintindihan pa. Diba? Halimbawa, I've been repairing the car. Ako ay nagkukumpuni noong kotse. O kaya, kinukumpuni ko ang kotse. Diba? O pwedeng gumamit kayo ng my, aking, o his, kanyang, her, kanyang din. Yung his, lalaki, yung her, babae, ang tinuturo mo. Yung their, kanilang. Yung are, ating. Diba? Kunwari, I've been repairing his car. Ako ay nagkukumpuni noong kanyang kotse. So, kayo na po ang bahala maglagay dito. Depende po yan doon sa kailangan ng inyong mensahe. Naglagay lang po ako ng halimbawa. Pero ang pinatatanda ko po talaga sa inyo ay itong number 2. Para mas marami po kayong alam na aksyon na salita na laging ginagamit kapag nagawa ng mensahe sa present perfect continuous tense. Okay? Okay, isa pang halimbawa, katulad nitong managing, namamahala. I've been managing the store. Ako ay namamahala noong tindahan. O kaya pinamamahalaan ko ang tindahan. O kaya pwedeng the business, ang negosyo. So, nasa sa inyo na po talaga para dito sa number 3 kung anong gusto nyong ilagay. Binibigyan ko lang kayo ng ideya. Okay? So, yung repairing, kinukumpuni, yung keeping, iniingatan, attending, dumadalo, writing, nagsusulat, picking, namimitas, walking around, naglalakad-lakad, carrying, nagdadala, thinking, nag-iisip, managing, namamahala, computing, nagkakalkula. Okay?
Okay, bilang na lang po ang tatlo, tapos pause nyo, tapos kopyahin nyo. 1, 2, 3. Okay, makikitandaan na rin po itong sumunod na slide. Katulad po nito. I've been feeding the puppies. Ako ay nagpapakain noong mga tuta. O pinapakain ko ang mga tuta. Okay? So, 1, 2, 3. Okay, dito naman po, meron po akong gustong ipaalam sa inyo. Okay? Kasi meron din po kasing salita na hindi na nangangailangan dagdagan ng number 3. Kasi naintindihan na kayo ng lubusan ng inyong kausap. Pwede pong may ganun na sitwasyon. Katulad po nito, I've been traveling. Ako ay naglalakbay. Minsan, pwedeng hindi nyo na sundan ng number 3 o pandagdag ideya kung naintindihan na kayo ng lubusan. Okay? Kaya ito, mapapansin nyo may blanco dito. Yung isa naman, kung gusto nyo lang magdagdag, gusto nyo magbigay ng ideya na mas maintindihan niya, na sinasabi mo ay around the world ang iyong paglalakbay. Diba? So, yun lang po. So, makikitanda na rin po to. 1, 2, 3. Yan, ito rin po. 1, 2, 3. Tingnan nyo ito. Working, nagtatrabaho. Kunwari, sasabihin ko, I've been working. Eh di, alam mo na ang ibig ko sabihin na ako'y nagtatrabaho. Kanina pa, magpahanggang ngayon, nagtatrabaho ako. At baka hanggang mamaya, nagtatrabaho pa rin ako. Yun ang ibig ko sabihin sa I've been working. Okay? Tapos tingnan yung number 3, walang kasunod. Okay? Depende na po yun sa salitang inyong gagamitin at sa ideyang gusto nyong iparating. Okay? May kopya na rin po to. Yan, ito pa, sleeping. I've been sleeping. Ako ay natutulog. Okay lang na hindi mo nadagdagan. Kasi naintindihan ka na ng lubos ng iyong kausap. Ito, I've been exercising. Pwedeng wala na. O kaya gusto mong maging detalyado kung anong ine-exercise mo, yung my arms. Ang aking mga braso, ine-exercise ko. Okay? So, may kitanda na rin po to. Pag natandaan nyo po lahat yan, yung mga salitang yan, napakalaking bagay po yan para makagawa agad kayo ng present perfect continuous tense. Okay? Para sa number 2 and 3. Yung sa 3, kayo na pong bahala. Ito po talaga ang pinapalitan lagi, yung number 3. Depende na po sa pangangailangan ng inyong mensahe. Okay? Nagbigay lang po ako ng halimbawa para meron po kayong, mas mabigyan ko pa kayo ng dagdag ideya. Okay? Okay, ngayon na alam nyo na itong 1, 2, 3 kung paano gawin. At syempre, alam nyo na rin kung paano yung tamang pagkasunod. Ituro ko naman sa inyo yung number 4. Na may dalawang klase po ang number 4 natin. May 4A na ang ibig sabihin ay since at may 4B na ibig sabihin ay for. Okay? So ito ang halimbawa. She's been studying her new English lesson for an hour. Siya ay nag-aaral ng kanyang aralin sa English ng 1 oras. Kung mapapansin nyo, itong 4B, tagabigay ng haba ng panahon kung saan ay isinasagawa yung aksyon. Sinasabi nitong, tumutulong po yung 4 natin para masabi kung gaano kahaba isinasagawa yung aksyon. Simula kanina, magpahanggang ngayon. Okay? So, ito ang ating talakayin. 4A and 4B. Pipili po kayo dyan. Depende sa pangangailangan ng mensahe nyo. Okay? Okay, dito po muna tayo sa 4A. Since. Sa Tagalog, pwedeng simula pang, o kaya simula noong, o kaya simula pa noong, pwede rin. O kaya simula pa. Okay? Ang since po, ay ito po ang sinasagot niya na tanong. Kailan nag-umpisa ang pagsasagawa ng aksyon? Yun, kailan nag-umpisa? Kailangan masabi mo yung eksaktong oras o araw para masabi kung kailan ba talaga nag-umpisa yung paggawa niya ng aksyon. At ito na yung mga halimbawa ko. Makakatulong din po sa inyo to. Katulad dito, since that day, simula pa sa araw na iyan. Since I was 9, simula pa noong ako ay 9 na taong gulang. Palitan nyo lang tong 9 ng kung anong edad ang gusto nyo, di ba? Since I got it, simula pa noong makuha ko iyon. Yan, gamit na gamit po to. Since morning, simula pang umaga. O since afternoon, simula pang hapon, di ba?
Since you arrived, simula pa nung dumating ka. Since 2020, simula pa nung 2020. Since they returned, simula pa nung bumalik sila. Since yesterday, simula pa kahapon. So, pwedeng may baguhin lang kayo ng konti dito at makakagawa na po kayo ng since. Okay? So, ito po yung ilalagay nyo sa dulo. Itong maaaring yung 4A o yung 4B. Itong since para lang masabi mo kung kailan nag-umpisa yung ginagawang aksyon. Okay? Ito pa po, may kilista na rin. Since I called you, simula pa nung tinawagan kita. Since Christmas, simula pa nung Pasko. At ito na po yun, oh. Halimbawa ko, I've been using my new phone since Christmas. Ginagamit ko ang aking bagong phone simula pang Pasko. So, gusto mo lang iparating na kung gaano nakahaba yung paggamit mo ng phone. Simula pa nung Pasko, kunyari, New Year na ngayon, edi matagal-tagal na rin na ginagamit mo yung bagong mong phone. Okay? So, yan. Tandaan nyo na rin po yung paggamit ng since. Kung mapapansin nyo, ang since nakakatulong po para makapagbigay ng ideya kung gaano kahaba yung panahon na isinasagawa yung aksyon. Okay? Okay, dito naman po sa for, sa Tagalog ay nang, ito naman, pwede nyo gamitin kung itong gusto nyong malaman gaano kahaba o katagal isinasagawa ang aksyon. Kung gaano, hindi kung kailan nag-umpisa, kung gaano kahaba. Katulad dito, for 5 hours ng 5 oras, for a moment ng sandali, for a week ng 1 linggo, for 2 days ng 2 araw. Tingnan nyo, Joseph has been studying English for an hour. Si Jose ay nag-aaral ng English ng 1 oras. So, dahil sa tulong ng for, nasabi natin kung gaano kahaba yung pag-aaral niya. At yung nga po ay 1 oras. So, ito na rin po may kitandaan. So, pipili lang po kayo alinman sa dalawa, since o for. Okay? Okay, naglagay po ako dito ng halimbawa para mas mabigyan pa kayo ng ideya. Hindi naman po sa lahat ng panahon, kailangan laging 1, 2, 3, 4, kumpletong-kumpleto. Depende po yun talaga sa mensaheng gagawin nyo. Katulad po nito, she's been sleeping. Siya ay natutulog. Ibig sabihin kasi niyan, nang she's been sleeping, siya ay natutulog kanina pa. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Kaya tingnan nyo, 1 and 2 lang, pwede na. Kasi kung naibibigay po natin yung kompletong ideya, mas naintindihan tayo ng lubos ng ating kausap. Samantala dito sa pangalawa, Luigi has been looking for Mario. Tingnan nyo, 1, 2, 3. Yung subject natin, di ba, yung Luigi, na kasama nga yung has been, tapos plus 2, yung present participle, tapos yung 3, yung taga-kompleto sa looking o hinahanap. Kasi si Luigi ay hinahanap. Sino? Di kailangan natin ng number 3. Si Mario. Na ang ibig sabihin ng Luigi has been looking for Mario, pwedeng si Luigi ay hinahanap si Mario noon pa o kanina pa. Okay? Tapos dito, ito yung kompleto. Tingnan nyo. We have been playing basketball for 3 hours now. Kami ay naglalaro ng basketball ng 3 oras na. Pwede rin. So, nakadepende na po yun sa mensahe na gagawin nyo. Kaya, sana may kitandaan na po, okay? Itong mga format natin ito. Okay guys, alam nyo naman po, napaka-importante nitong ating aralin para makagawa na kayo ng mensahe gamit ang present perfect continuous tense in active voice. Sana pag-aralan nyo maigi, tandaan nyo ang dapat tandaan at mag-practice. Okay? Maraming salamat po sa lahat. Lalong-lalo na kila Sir Hat Papsi at kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol at sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share, at nagko-comment sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.